Hi guys! For today's video ay tuturuan ko kayo kung paano mag-register at mag-book ng appointment online para sa inyong NBI clearance. So makikita nyo po sa description, ito po ay para sa mga first time lamang po na kumuha ng kanilang NBI clearance. Yan, so huwag na po natin pataglin. Buksan nyo po ang inyong Google application and i-type nyo lamang po ang NBI. Okay, type in NBI. At piliin nyo po yung clearance.nbi.gov.ph para ma-redirect po kayo sa mismong page nila. Baka po kasi pag iba yung pinili ninyo ay magkakaroon or magpa-prompt po ng what do you call this one? Madaming pagpipilian. So, ayan. Just click on I agree. And then, i-close nyo lamang po yan. And then, since new applicant nga po tayo, pumunta lamang po tayo dyan sa part na yan. And then, i-tick nyo po yung no para mapunta po tayo dun sa page kung saan, ayan, mag-fill up tayo as new applicant or register as new account. So, yan, mag-start na pa tayo mag-fill up. So, lahat po ng ilalagay kong information dyan ay katang-isip lamang. Ayan. So, actually, lahat po ng info dyan ay tungkol lang naman po sa inyo. I mean, it's personal details lang. So, yan. Juan Pedro, which is the usual. The lectures. Katang-isip lamang po ito, ano? So, pati number, lahat po yan. But for the email, gumawa po ako ng email kasi doon po natin marireceive yung code para mamaya. But for the number, make sure na active po yung ilalagay ninyo, pati po yung inyong email. Okay? So, yan. Mag-create lamang po kayo ng password. So, yan po yung gagamitin yung password pag nag-login po kayo sa inyong NBI account. So, make sure na matatandaan nyo po yan or make sure na maisulat nyo po yan para hindi nyo makalimutan. Ayan. Kung okay na lahat, click on I'm not a robot and then just click on sign up. There you go. Ayan. So, makaka-receive po kayo ng one-time password or OTP sa inyong nilagay na contact number or doon sa email. So, sa akin po, marireceive ko po yan sa email. So, actually, hinihintay ko po yan na automatically put in. Kaso, sa email ko nga po pala siya i-receive. So, pupunta ako sa Gmail application ko para i-check yung code na na-receive ko. Ayan. So, there you go. Punta lamang po tayo sa Gmail. So, pupunta ako sa Gmail na ginawa ko. Ayan. So, ganyan po magpapakita. And then, you can copy the OTP or you can just put in manually na lang. Okay, there you go. So, ilalagay lang po natin yung OTP na na-receive natin. Just click on submit. Okay, so yun. So, you have successfully registered in our portal. So, pumunta po tayo dun sa login area. Ayan, or sign-in area. Ilagay lamang po natin yung email na ginamit natin and then yung password na nilagay natin kanina. Okay, so lagay natin yung email. So, ayan, automatically naka-ano na siya. And then, let's put in the password. And then, after that, click on sign in. Ayan. So, ayan na po yung mga initial information na inilagay ninyo kanina. So, makikita nyo, ang dami po pong mga blank field na kailangan nyong i-fill up. Okay? So, again, kailangan nyo lamang po yung fill upan para makapag-proceed po tayo sa next step. Ayan. Kung wala pong middle name, just type NMNU. Okay? Nandiyan lang naman po din yan. Naka-note din dyan. Kasi may mga tao na walang
middle name kasi ginagamit nila yung kanilang mother's surname. Ayan. So actually guys, ang dami kong gustong ituro sa inyo ay mga tutorial. Kung Facebook friends ko kayo, alam nyo, you're aware na nag-a-assist ako online. I mean, yung mga like SSS, mga PhilHealth, ganun. Kung paano kumuha ng SSS number, ng pag-ibig number, paano din mag-book ng mga appointment, and then pati yung mga yellow card pag gusto mo pumunta ng ibang bansa. So yun, nag-assist ako. Pero ngayon guys, libre na lang. Kailangan nyo lang is panoorin. You can check my YouTube channel, Happy Trio. So doon ako mag-upload ng mga full videos ng mga tutorial. Ayan. So, yan. Ano nyo lang, fill up nyo lang lahat ng mga necessary information na hinihingi ng system nila. So, ayan, lahat ng may mga asterisk na red, yan yung mga importante o hindi dapat or hindi pwedeng wala kayong ilagay. Ayan, so all of the information guys na nilalagay ko dyan ay katang isip lamang. Okay. Ayan. Sorry sa quality ng video ha. Kasi actually, matagal ko na tong ginawa. Makikita nyo mamaya, Feb pa to. February, first week ng February. Ganun. Ngayon ko lang siya nakita ulit dito sa video editing app. So, ayun. Alam ko, meron at merong matutulungan itong video na to. Kaya, eto, in-upload ko siya. So, yan. Sa weight, hindi kong ginawa-gawa lang yan. Timbang ko talaga yan. Char. Ayan, so pag okay na, i-review nyo lang lahat ng mga information na inilagay ninyo dyan. Make sure guys, sana tama lahat ng information. Ayan, so may mali nga ako dun. So may magpa-prompt naman kung ano yung mali mo dun. Well, actually, 3 beses ata yan. Birthplace may only contain. So, kailangan nyo lang alisin yung quit. Yes, I think yung quit ata yung mali ko dyan eh. Wait lang, i-check natin ulit kung ano yung magpa-prompt. Ayan, the father birthplace may only contain letters and numbers ba yun? Ang bilis. Ayan, so alisin lang natin yung mga quit. Ayan. So, I think may mali ulit. Ay, letters and spaces. So, wala nga siyang quit, guys. So, ayan. Tandaan nyo na lang para hindi kayo pabalik-balik na kagaya ko ilang beses. Ayan. Tatanggalin ko. Ayan, sorry guys. Yung headset ko. Ayan. Save information. I think okay na to eh. Ayan. Profile successfully saved. So, ayan na nga. So, yan. Meron na siyang tab for apply for clearance. So, pindutin nyo lang po yan kapag okay na lahat ng information na in-input ninyo. There we go. So, type of ID. Ayan. So, ang dami yan po. Lahat ng list ng mga valid government IDs na tinatanggap nila. Or yeah, valid nga. So, link ko PhilHealth. And then, yung ID number, makikita nyo lang naman po sa mga ID cards ninyo yan. So, gawa-gawa ulit tayo ng number. So, there you go. Click on I agree. And then,
Ayan. So, mapupunta po na po kayo sa page na yan wherein pipili na kayo ng desired date ninyo or yung appointment date ninyo kung kailan nyo ipipick up yung NBI clearance ninyo. Ayan. So, yan. Pili po kayo ng NBI branch. Of course, pili nyo yung pinakamalapit sa inyo. Okay. For example, gusto ko pumunta dyan sa Bataan. And then, pipili ako ng pinaka-soonest date na gusto ko. So, ang pipiliin ko is on the 10th PM ang gusto ko. So, yun, may choices kayo kung gusto nyo umaga or hapon. Ayan. So, magpapakita na yung mga informations dyan sa baba or information dyan sa baba kung magkano yung babayaran ninyo. And then, may note dun, guys, na may additional fee siya na 25 pesos if you prefer to use the e-payment payment service. So, ako, of course, GCash ang gagamitin ko. So, pipiliin ko lang yung ayan, yung GCash. Ayun. So, ang dami niyong pagpipilian, guys, na mode of payment or kung paano nyo babayaran. Ayan. So, proceed to payment. So, all in all, ang babayaran nyo is 155 pesos including the additional fee or the additional fee for e-payment. Ayan. So, yan na po yung reference number na kakailanganin nyo kapag nagbayad kayo. So, makikita nyo lamang po yan dun sa transactions tab. Yung transaction yung yun. So, ayan, makikita nyo yung reference number, yung status, lahat ng information, important information na kailangan ninyo. So, actually, meron akong separate video kung paano nyo bayaran ito sa GCash. Okay, so, keep on watching and God bless.